Shoutout dito kay Katsakino Dukusin, Ronald Verbosidad at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon dito sa balita natin, mukhang itong Barangay Hinebra ngayon na nakita na, parang naliwanagan na ito si Coach Tim Cone na yung kanyang lineup na matagal na ginagamit ay kinakailangan ng i-revamp. Dahil nakita natin hanggang ngayon si Scotty Thompson hindi pa 100%. At nakita rin natin na ito si LA Tenorio limited minutes na nilalaro. At si Japet Aguilar hindi na masyado rin consistent. So kinakailangan talaga nila na magbitiw na ng mga players at kumuha ng tinatawag na mga young blood o mga bago na magagamit ni Coach Tim Cone. Sa ngayon, ang nakikita natin dito, itong mga veterano katulad ni Jared Dillinger ay pakakawala na yan at malamang dalhin dito sa Terra Firma. Samantala naman, mayroong mga ibang players ng Hinebra na kinakailangan na rin sigurong i-trade dahil talagang hindi nagagamit. Hindi naman sa hindi sila mahusay, pero parang hindi akma dito sa sistema ni Coach Tim Cone. Sa tingin ko, nabanggit yan ito si Jason David ang malamang masama dito kay Jared Dillinger na mapupunta dito sa Terra Firma Jeep. Ito si Jason David ay isang batang player na may potensyal pero sadyang hindi nabibigyan ng minuto dito sa Hinebra. Posibleng ang mangyari dito kay David kung mabigyan ng minuto ay ipakita niya kung ano kaya niyang gawin. Nakita natin dito kay Arvin Tolentino. Nung tinrade siya ng Barangay Hinebra dito sa Northport, naging isa doon sa mga top players talaga nitong Northport Batang Pier. At ngayon ay kinukonsidera na isang top MVP candidate, best player of the conference. Kaya sa tingin ko hindi na nakagugulat kung ito ay mangyari din dito kay Jason David kung bibigyan ng minuto. Ngayon naman ito si Jared Dillinger ay isang veterano yan na pwedeng maging mentor ng mga batang player na itong Terra Firma Deep na kinakailangan ngayon ng guidance at mapoprovide yan ni Dillinger. Okay, ang balita natin ngayon naman tungkol dito kay Mikey Williams ay mukhang naghahanap pa rin ang TNT Tropang Giga ng paraan para ito ay masolusyonan. Sa ngayon kasi mukhang ang gusto ng TNT Tropang Giga as much as possible ay ma-retain nila ang serbisyo nito si Mikey. Pero kung ito ay hindi nila magagawa, for example, ay baka ito ay no choice na sila at i-trade ito dito sa SMC Group. Kasi sa ngayon kung nakikita natin, kung hindi magkasundo itong TNT at si Mikey Williams pagdating dito sa salary, obviously ang mangyayari dyan, ito si Mikey hindi na siya pwede dito sa NLEX, Meralco at sa Blackwater. Dahil kung hindi kayang ibigay ng TNT yung gusto niya sweldo, obviously hindi rin yan mabibigyan noong libang nabanggit na kuponan dahil MVP group din yon. Ngayon, kung sakali naman dito sa independent teams katulad ng Converge, ng Rain or Shine at Phoenix, hindi naman nila maibibigay din yung gustong salary nitong si Mikey Williams. Kaya sa tingin ko, no choice talaga sila kung hindi i-trade ito dito sa SMC. Siyempre, ang isang pwede rin gawin nitong TNT Tropang Giga ay hayaan na lang ito si Mikey Williams doon sa US. Pero siyempre, manghihinayang din dyan ang TNT dahil ang magiging problema naman nila ay kung paano nila ipapalitan ito. Dahil tandaan natin si Kiefer Ravena, si Ray Ray Parks, yung mga iba nilang players na wala na at hindi sila nakakuha ng kapalit. Kaya sa tingin ko mukhang ganito nagiging problema ngayon nitong TNT Tropang Giga pagdating dito kay Mikey Williams at kung bakit hanggang ngayon ay wala pang update. Ang problema kasi dahil nga doon sa hinihingi niya salary hindi kayang ibigay o ayaw ibigay nitong TNT Tropang Giga, obviously naman hindi yan kayang i-afford ng independent teams. Ngayon ito namang SMC kayang i-afford yan. Kaya mukhang no choice sila at dahil ang TNT naman ayaw nang basta umalis si Williams na walang kapalit, baka i-trade na nga.